Yo! Kumusta mga kaanasaga? Sa video na to, Episode 2 Nanograms One Punch Man Season 3. Kung hindi mo pa napapanood ang Episode 1, hanapin mo muna yun sa description o sa playlist ng channel. Para di ka malito kung bakit may kalbong literal na sumasapak ng mga halimaw sa isang suntok lang. Kaya tara na, umupo ka na, at sabay-sabay nating panuorin kung paano ulit binabago ni Saitama ang mundo gamit ang kintab ng ulo niya. Ngayon, nagising na si Garou. At inutusan siya ni Monster King Orochi na magdala ng ulo ng isang hero para maging monster. Lumabas na si Garou para gawin yun, at sa kabilang banda, naghahanap din si Saitama kay Garou at lumabas para hanapin siya. Magkikita kaya sila ngayon, o muli ba mawawala si Garou sa mga kamay ni Saitama? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Dito, matapos ang banta ng Monster Association, maraming tao ang natakot at handang sundin na ang mga monster. Iniisip nila na wala ng pag-asa para sa sangkatauhan, may mga tumututol naman, pero pag may nagsalita laban, hinuhuli agad ang taong iyon para ay sakripisyo. Doon pumapasok si Garou at inililigtas ang taong sinisikil. Seryoso, sino ba sa inyo ang akalaing sa pag-save ng sarili, isasakripisyo nyo ang iba? Nakakadismaya talaga na mabilis bumigay ang lipunan, parang wala nang saysay kung ako pa ang darating bilang isang malakas na monster. Hindi na madedepensahan ang tama. Sa balita, lumalabas din na dahil sa takot at kaguluhan, maraming tao ang nalululong sa pagnanakaw at krimen. Habang nag-iikot, may isang grupo ng mga lalaki na nang-iistorbo ng isang matandang lalaki. Sinabihan sila ng iba na tumigil, pero hindi sila nakinig. Dumating si Garou at pinagsabihan silang umalis. Pero isa sa mga lalaki naglabas ng kutsilyo at tinangkang takutin si Garou. Agad na sinira ni Garou ang kutsilyo at pinatalsik ang mga nang-aapi. Pumunta si Garou sa isang restaurant para kumain. Nang unang subo pa lang, ramdam na niya na grabe ang kagutuman niya, kaya umorder siya ng halos lahat ng nasa menu. Kumain siya ng kumain hanggang sa ma-satisfy. Samantala, nagbabayad naman si Saitama sa kabilang mesa, at naalala niyang wala siyang wallet. Biglang nagkabulabog siya, pawisan, at hindi niya matawag si Genos dahil masama pa rin ang kalagayan niyan. May announcement sa restaurant, may mahigpit na security, at hindi pinapayagang umalis ang mga customer nang hindi nagbabayad. May naka-assign ding former pro hero para magbantay. Doble pang nagpanik si Saitama, baka isipin nila na susuko siya kung sasabihin niya ang sitwasyon niya. Kaya lalong lumala ang kaba niya. Biglang dumating si Blizzard, matagal na niya hinahanap si Saitama. Tinatanong ni Blizzard kung bakit bigla siyang nawala sa gitna ng usapan nila. Hinahanap mo ba yung Hero Hunter? Sabi niya, sige, tutulungan kita, pero kukunin ko ang 70% ng success fee ko. Napakaprangka ni Blizzard. Mabilis ka nang umakyat, nasa Class B ka na, rank 7. Pero kung maayos ang plano natin, maaaring maabot mo ang top 5 ng Class A, kailangan mo ako para dun. Wala ka pa sigurong ideya kung ano ang itsura ng tinutukoy mong target, hopeless ka talaga, kaya bibigyan kita ng impormasyon. Hindi masyado makaintindi si Saitama, pero may plano siya. In-order niya ang fries at ibibigay kay Blizzard para siya na ang magbayad ng bill. Pagkain ng isang fry ni Blizzard, natuwa si Saitama, kumita ang kanyang plano. Akala ni Blizzard natuwa si Saitama dahil nakikipag-cooperate siya. Biglang may isang customer na tumakas nang hindi nagbayad, at natakot si Saitama dahil hindi niya yun ginawa. Kaya mabilis na naisipan ni Saitama na habulin yung tumakas. Sinundan niya ito at pinilit si Blizzard na magbayad, nagulat si Blizzard dahil isa lang ang kinain niya. Isang fry lang, at siya pa ang pinipilit bayaran ang bill. Dito palang lumilitaw na ang tumakas si Garou pala yun, pero napagod siya agad dahil hindi pa rin gumagaling ang mga sugat niya. Iniisip niya na kailangan niyang magbalik ng ulo ng isang hero para makumpleto ang misyon, ibig sabihin, kung papatayin niya ang isang hero, magko-convert siya ng monster. Ano ba to? Anong klaseng loika yun? Habang naglalakad si Garou, may isang bata na inaatake ng iba pang mga bata. Siya yung parehong batang sinaklalahan ni Garou nung una, yung bata na pinili ni Garou noon na huwag siyang saktan. Pinasabog ni Garou ang mga nang-aapi at lumapit sa bata. Tinawag siya ng bata na matandang lalaki, kaya sinabi ni Garou na 18 pa lang siya at dapat na agad umuwi ang bata. Sabi niya na maaaring dumating ang mga monster anumang oras.
Umiiyak ang bata at humihingi ng tawad kay Garo. Patawarin mo ako, hindi kita natulungan noon. Nakita ko na sinubukan kang patayin ng mga hero. Pero sigurado akong mali yun nila, kasi tinakpan mo ako mula sa bala noon at ngayon tinulungan mo rin ako. Naniniwala ako na ikaw ang tunay na champion ng hustisya. Pinatahimik ni Garo ang bata at di naglaon, bumalik si Saitama sa lugar. Paano mo nagawa yun, takas ng walang bayad? Perfect timing mo talaga. Dahil dun, papayag na ako sa'yo ngayon. Natigilan si Garo, hindi niya maintindihan kung paano may hero na iiwan siyang hindi inaalam ang krimen niya. Kaya tinanong niya ang pangalan ng hero, at nag-aatubiling sinabi ni Saitama ang pangalan niya. Tahimik si Garo dahil hindi pa niya narinig yun, at wala rin sa mga hero books ang pangalan ni Saitama. Kung bibigyan nga ako ng simpatiya dahil sa mga monster at kahinaan ng mga tao, wala nang saysay ang pag-iral ko. Kaya dapat patayin ko ang hero na to para maging monster ako. Pumasok ang labanan, umatake si Garo kay Saitama, pero isang suntok lang ni Saitama. Na-knockout si Garo. Nagtataka si Saitama, kung malalaman ng iba ang tunay niyang katauhan, ano kaya ang mangyayari? Tinanong niya ang bata kung kilala niya ang hero, pero tumanggi ang bata, kaya nalito si Saitama. Tiningnan niya ang hero book, wala nga ang pangalan niya roon. Malungkot, umalis si Saitama. Bumangon ang bata at inaalalayan si Garo. Habang unti-unting bumabalik ang malay ni Garo, sinasabi ng bata na tumakas ang hero, hindi makapaniwala si Garo na natalo siya. Dumadating naman ang mga monster na iniiwan ni Garo dati, tiningnan nila ang kondisyon ni Garo at napagpasyahan na hindi pa siya karapat-dapat maging monster. Sinabi ni Garo sa bata na umuwi na siya, at natakot ng todo ang bata. Ano ba ginagawa ng Monster Association dito? Ito ang King the Reaper, na maraming batang dinukot noon, nagsigaw ang bata ng takot. Sinabi ni Garo, manahimik ka at umalis, habang lumalapit ang mga monster. Dumating si Phoenix Man at bakit niya pinapadala ang King the Reaper at ang Insect God para bantayan si Garo, kung alam naman niyang hindi sumusunod sa orders ang mga yan at pwede ring patayin si Garo. Sabi ni Phoenix Man, pinadala ko sila para palakasin si Garo. Trial to para sa kanya, sisirain muna namin ang katawan at isip niya, saka namin titingnan kung paano siya magko-convert. Tinanong ni Phoenix Man kung ano plano ni Garo, pero nagtatanong din si Garo pabalik, alam mo ba kung saan nanggaling si Lord Orochi? Wala raw alam si Phoenix Man. Sinabi niya na ang Lord Orochi dati ay isang ordinaryong tao na dumaan sa countless failures at sacrifices bago naging ganong anyo, kaya siya ang naging Monster King, at si Phoenix Man ang lumikha niya. Kung maayos ang training kay Garo, maaari raw siyang maging pangalawang Lord Orochi, at tanging si Phoenix Man lang daw ang may alam kung paano gawin yun. Sinabi rin ni Phoenix Man na sinabihan niya ang Insect God na kontrolin si King the Reaper kung magwala ito, pero kung mamatay si Garo, tatanggapin nila at hihintayin ang susunod na specimen. Samantala, hinahabol ni Zombieman ang House of Evolution, sinusundan niya ang gorilla monster na lumabas noon. Dumarating ang iba pang monsters na susubok sa kakayahan ni Garo. Gusto nilang makita kung karapat-dapat ba siyang sumali sa Monster Association. Papasok si Garo sa laban, handang patunayan, o kaya'y mapatunayang baliw lang na nagpapanggap na monster. Ngayon, ipakita mo, Garo, isang tunay na monster ba ka, o isang baliw na nag-a-acting lang? Ang sabi nila, para sa kanila, ang monster ay yaong tuluyang tumalikod sa pagiging tao at tuluyang lumaban sa mundo ng mga tao. Pero nakita nila si Garo tumutulong sa batang yon, hindi nila tinatanggap yun. Kung gusto mong sumali, patayin mo ang bata at patunayan ang iyong loyalty. Nakikita nilang hindi pa siya tuluyang tumalikod sa pagkatao, hindi kailangan ng half-monsters, gumagawa sila ng organisasyon para sirain ang lipunan ng tao at sakupin ito. Kaya wala daw lugar para kay Garo dito, natatalo pa siya sa isang simpleng hero. Sinabihan ni Garo ang bata na umalis, pero takot na takot ang bata at hindi makagalaw. Sinabi ni Garo na walang sasagip sa kanya, kailangan niyang bumangon mag-isa. Kailangan niyang maging mas malakas. Kaya tumayo agad ang bata. Pero biglang umatake si King the Reaper sa kanya. Agad itong pinigilan ni Garo gamit ang kanyang teknik, at pagkatapos ay hinawakan niya ito at itinapon palayo. Pero nakatayo ulit ang halimaw. Kaya sinabi ni Garo sa bata na tumakbo na siya agad.
Dahil doon, tumakbo nga ang bata at nagpa siya ang mga halimaw na patayin si Garo, dahil kung hindi pa niya kayang patayin ang isang bata, wala siyang karapatang tawaging halimaw. Sabay-sabay nilang inatake si Garo. Samantala, si Zombie Man ay patuloy na naghahanap sa House of Evolution, hanggang sa makapunta siya sa isang lugar. Sabi niya, sa wakas, natagpuan ko rin ang mga kalaban kong nagbago sa kapalaran ko. Isa itong kasuklam-suklam na organisasyon na gustong wasakin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo. Pero ngayon, nandito na ako. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan, sabay sabing, labas. Alam kong konektado kayo sa House of Evolution. Sabay tutok ng baril, ngunit laking gulat niya nang makita si Armored Gorilla, na nagsabing, matagal nang wasak ang House of Evolution. Napahinto si Zombie Man, hindi siya makapaniwala. Lahat ng taon ng paghahanap niya, nasayang lang pala. At ayun na nga mga Kaanas Saga, natapos na naman ang episode 2 Nanograms One Punch Man Season 3. Kung nag-enjoy ka sa recap na to, don't forget to like, share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na kalokohan ng kalbong pinakamalakas sa buong anime universe. Comment mo rin sa baba kung gaano mo kakintab gusto ang ulo ni Saitama sa next episode. At kung bitin ka pa, huwag kang alis. May marami pa akong anime recaps na siguradong okay ka rin sa tawa. Mag-binge watch ka na dito sa channel, ang tahanan ng mga kalbong hero at solid na anime fans.